yung sapat ang kaso ng mga anak mo. Anak, lalo ka lang madidiin sa kaso mo kapag nagtago ka. Victor! Ang mga anak natin ang agrabyado dito. Wala silang kasalanan. Mga kapuso, meron akong seryosong tanong sa inyo at sa mga kapwa ko ina. Halimbawa, ang anak mo ay kinasuhan ng isang krimen na hindi niya ginawa. Papayag ka ba na siya ay makulong? O gagawa ka ng paraan para siya ay makapagtago? Para siya ay hindi mabulok sa kulungan? Yan ang malalim na palaisipang kalakip ng ating totoong kwento ngayong gabi. Isang ina na may hindi lang isa, kundi 3 mga anak na kinasuhan ng rape. Ano kaya ang mga paraan na kanyang ginawa upang ipagtanggol ang sa paniniwala niya'y mga inosente niyang anak? Pakatutukan ang nakakawindang at nakakapanibugong pagsubok na pinagdaanan ng isang ina dito sa una naming handog na special 20th anniversary episode na pinamagatang Huwag Kang Susuko, The Lenny Garcia Story. Grabe. Proud ako sa'yo, anak. Konting practice pa. MVP ka na! Baka MVP. Ano yun? Most babayarang player! Wow! Nakakalangan mo lang Ikaw, ba? ah. Kuya, inggit ka lang eh, porket mas gwapo ako sa'yo. Saan banda? Oh, puta tayo kay Bunso! Ganun Saan banda, na. Bunso? Oo. Wow! Bulaklak eh! Jimboy ninyo, tama na yan. Tigilan nyo na yan. Bulaklak. Bakal sawayin mo nga ng mga anak mo. Oh, tubig. Tama na, tama na! Hoy! Tubig mo na. Oh, Ay, pawis na nako. pawis. Oh, tubig mo na, tubig mo na. Thanks, ma. Tingnan natin. Ayun yung crush mo, di ba? Patawagin ko. Harry! Uy, kumawin sa'yo! Gawin! Wow! Chicks yun ah! Mal! Nako, lahing pikutin talaga itong mga barako natin ah! Pero alam nyo, makasisiw pa rin kayo sa akin nung kabataan ko. Bakit naman pa? Nako, yung mga chicks na yan, nako, lahat yan halos sambahin ako! Talaga ba, Ay, pa? tanungin mo sa mama mo. Totoo ba yan, Ay, ah? naku, hindi ako bibiro. Totoo yun. Oh, ay, naku. Kaya kayo, ha, huwag niyong sasayangin yung kagwapuhan niyo. Collect and collect, pero huwag magseseryoso. Naintindihan? Pabihira ka naman, mahal. Kung ano-ano tinuturo mo sa mga anak mo. Ha? Mga anak, ito ang tandaan ninyo, ha? Ang babae hindi pinaglalaruan, hindi sinasaktan, ha? Ang mga babae minamahal, inaalagaan, at nirerespeto. Nakakaintindihan ba tayo? Opo, ma. Kaya nga love na love ka na. Mga pawis kayo! Oo naman. Oo, naku. Gagawin namin yun, ma. Inom ka muna. Say ba? I love you. Love you. Lenny, ikwento mo muna sa amin yung pamilya ninyo. Kamusta yung pamilya ninyo noon? Ako po kasi nagtrabaho sa electronics, so lagi ko silang naiiwan sa taga-alaga. Pero sobrang mababait po yung anak ko. Mababait naman sila nung Mababait po. lumalaki. Yes. Ang gagwapo daw ng mga anak mo. Lagi po silang nananalo na yung sa JS Prom. Pero ano-ano ba yung mga katangian na nakita mo sa 3 mong anak? Sobrang po sila, magalang. Basta lagi ko lang po sinasabi sa kanila, respeto, dahil wala po silang kapatid na babae. Oo nga. Ako na lang po isipin nila lagi na respetuhin yung babae dahil may nanay sila. Ah, Ma, okay na. Ako na. Malalaki na kami, kakayahan man inaayusan niyo pa kami. Ano nakakaya? Kahit tumanda na kayo,
Kayo pa rin ang mga babies ko. Wow, babies! Mahal naman. Pwede nang gumawa ng babies ang mga yan. Ang babata pa nitong mga anak natin, oh! Anong ang babata? Yang si Jimboy, may shota na yan. Ikaw na. Eto namang si Nino, inosente lang itsura niyan. Pero wag ka, ha? Baka mamaya, demonyo sa kamay. Ano ba yan, bibig mo? Naku. Kung ganyan din lang, mabuti pa wag na kayong tumuloy doon sa birthday party. Baka mapahamak lang kayo. Wala namang mawawala sa mga yan eh. Tsaka mga good boys yung mga kapatid ko. Alam na nila kung ano ng mga limitasyon nila. Di ba? Opo, ma. Tama yan, Mama. Tama yung sabi ni Kuya Hari. Kaya na namin sarili namin. Tsaka huwag kayong mag-alala. Hindi namin sisirain yung tiwala niyo sa amin, ha? Uuwi po kami agad po. Hindi po kami magiging pasaway. Promise. Promise yan, ma. Aasahan ko yan, ha? Walang maglalaseng, Wala po. walang maninigarilyo, iwas sa gulo, ha? Opo, Ma. Please? Promise yan, Ma. Oh, sige. Sige, Ma. Bye, Ma. Thank you. Papa, alis na kami, ha? Sandali lang. Anak, maikli lang ang buhay, ah. Enjoy life. Ito, seryoso na ako. Mag-condom kayo. Ano ba yung kalokohan mo, Victor? Ano ba yan? Huwag na kayo tumulo. Huwag na kayo tumulo. Kayo, ha? Gusto nang umalis, oh! Wala mo na naman ako. Swimming, eh. Swimming na tayo. Mamaya ako. Jimboy, Oh, ninyo. tingin na tayo. Baka naghihintay na si Mama. Ang mamas boy mo naman. Sige, umuwi ka pero iwan yung kuya mo dito. Sabay kaming uuwi. Hindi ko pwedeng pabayaan utol ko. Ganun ba? Swimming ka. Inom ka muna. Oh, ayan, oh. Sige na. Tsaka teka lang ha. Wait lang. Jalay! Halika! Bakit? Bilis, may papakilala ko sa'yo. At tignan pa natin kung makakauwi ka. Jalay, meet Nino. Kapatid niyang boyfriend ko. And Nino, meet Jalay. Schoolmate natin siya and best friend ko. Ano, tignan mo oh. Maganda na. Malandi pa. Oh, hindi ka nalugi dyan ha. Ayos. Package deal. Malanding virgin. Talaga. Hoy! Oh! Galing kapatid mo. Person yun. Bakit parang nanigas ka dyan? Torpe ka, no? Di wow. Ano? Cute, no? Alam mo, gwapo sana. Kaya lang, alam mo naman mga trip ko, bad boys eh. Ay, nako, sakto. Mag-ingat ka dyan sa utol ko. Baka kagatin ka niyan. Labis ang tiwala ni Lenny na mababait ang kanyang mga anak at maayos ang pagpapalaki nilang mag-asawa sa mga ito. Ngunit masusubok ang paniniwala niyang ito at ang kanyang pagiging ina nang dahil sa isang malagim na krimen na ibinibintang laban sa kanyang pinakamamahal na mga anak. Hindi po magagawa ng mga anak ko yan. Mali ang ibinibintang niyo sa kanila. Hindi po nila magagawa yan. At kami pa ang gagawin mong sinungaling. Ituro mo, anak, kung sino sa kanilang gumahasa sa'yo. Sino? Tanda ka sa pagbibintang mo, Micaela. Hindi biro ang mga akusasyon mo. Siguraduhin mo yung mga sinasabi mo. Totoo ba yung sinasabi ko po siya pa nagmahasa sa akin? Hindi ko po ginawa. Micaela, bawi mo sinabi mo. Paano kita gagasahin? Girlfriend kita, di ba? Bobo ka ba? Kung asawa nga, pwedeng kasuhan ng rape eh. Girlfriend pa kaya? Pagpapayaran mo! Huwag mo sasaktan ang anak ko! Huwag mo sasaktan ang anak ko! Oo! Saka pa! Tama na yan. Aminin mo na rin yung kababuyan na ginawa mo sa anak ko. Hey, Jelay, anak!
Ito ba ang gumahas sa'yo? Opo, Nay. Siya po. Never kayong gagawin! Wala kayong karapatang saktan ng mga anak ko! Hindi sila mga rapist! Mali ang mga sinasabi niyong pagbibintang! Hindi kriminal ang mga anak ko. Hindi nila magagawa yun. Hindi kriminal ang mga anak ko. Magsasagawa kami ng sarili naming investigasyon. Pero sa ngayon, mas makabubuti na humarap muna kayo sa barangay para mas ma-formalize na din yung pagsampa ng reklamo. Hindi namin ginawa yun, ma. Bakit ako kami, ma? Anong naging reaction mo nung nalaman mo na inakusahan ng rape yung mga anak mo? Para pong nagkaroon ako ng itak sa likod na hindi mahugot. Humiga ako ng matagal, umiyak, siyempre. At pakiramdam ko po ayoko nang mabuhay the following day. Kasi ang sakit. Ikwento niyo sa amin ngayon, Micaela at Jelay, kung ano talaga nangyari ng gabi yun. Masaya po kami nung mga oras na yun. Sumasaya, umiinom. Tapos, parang nakita ko may binubulong si Jimboy kay Ninyo. Pinainom po nila kami ng alak ni Jelay. Kakaiba na yung tingin nila. Para kaming hinuhubaran. Dinidemonyo na pala sila. Hindi po namin alam kung ano yung pinainom sa amin ni Jimboy sa ni Ninyo. Basta po nung nagkamali po kami ni Micaela, hinang-hina po kami. Binaboy po nila kami. Jelay. Bakit kayo nagsisinungaling? Wala kaming ginawa sa inyo ni Ninyo, di ba, Ninyo? Micaela, please. Bata pa kami, hindi pwede kami pumunta sa kulungan. Mababait kami ng kuya ko. Please. Mama, Wala kaming ginawa, Kap. wala po. Kap. Kap, wala po nangyaring gano'n. Wala po. Wala po. Mababait kami. Ang totoo po niyan. Inaalalayan po namin sila kasi lasing-lasing po sila eh. Aminin mo na, please. Hindi po namin sila iniwan. Jelay, Micaela. Ano ginagawa sa amin to? Ba't niyo may pinapahamak? Hoy! Huwag mong sigawan ng anak ko! Ikaw na nga ang gumahasa, ikaw pa ang matapang? Utak kriminal talaga. Pareho kayong magkapatid. Sinira niyo ang buhay ng mga anak namin, sisirain din namin ang mga buhay ninyo. Sasampahan namin kayo ng kaso. Oo, mga menor de edad pa lang kayo. Pero pag pwede na kayong ikulong, sisiguraduhin namin na doon na kayo tatanda at mamamatay! Huwag po! Ay. Huwag po! Huwag niyo ipakulong yung mga anak ko. Huwag niyo po silang ipakulong. Magbabayad kami ng dami. Hindi mo kailangan gawin to! Tumayo ka dyan! Hindi mo kailangan lumuhod sa kanila! Victor, pabayaan mo ako. Victor, pabayaan mo ako. Buhay ng mga anak natin ito. Pabayaan mo ako. Kailangan ka namin. Micaela. Jelay. Parang huwag niyo gusto pa ng kaso ng mga anak ko.
Mahawad mo na. Ano ba, Victor? Ano ba? Hindi niyo ba na kami inintindi ng mama niyo? Nasasaktan ang anak mo. Ano ba? Saan niyo kami pagkakalapin ng 270,000 pesos? Ang bayad niya sa perwisyon ginawa ninyo! Ano ba? Ha? Ang laking perwisyon ng ginawa ninyo. Ang laking gulo ng ginawa ninyo. Pati reputasyon ng Kuya Hari niyo bilang isang SK chairman. Dinungisan ninyo. Pasensya na po ba, pero wala po kaming ginawa. Ano pasensya? Ano na lang sasabihin ng mga kapitbahay? At ng mga anak natin? Ha? Tawan mong anak natin, nasasaktan siya! Wala silang kasalanan! Bakit niyo nagawa yun? Bakit? Ano ka ba, Victor? Pati ikaw? Naniniwala ka sa kasinungalingan ng mga babaeng yon? Kilala mo ang mga anak mo. Hindi nila magagawa yan. Inosente sila. Paano ka nakakasiguro? Paano? Itong mga ganitong edad na to, maiinit itong maiinit! Pa! Kaya siguro hindi na magpigil! Ang dalawang sinaulong to kaya... Ano ba? Ha? Ano ba? Victor, ang mga anak natin ang agrabyado dito. Wala silang kasalanan. Dahil sa malaking iskandalong nangyari, na-expel sa eskwelahan sina Jimboy, Nino, Micaela at Jelay. Dinamayan ni Lenny ang mga anak at para hindi sila masampahan ng kasong rape, kung kani-kaninong nangutang si Lenny para mabuo ang 270,000 pesos na pambayad sa mga magulang ni na Micaela at Jelay. Hanggang sa... Ito po, 70,000. At saka, pakipirmahan na lang po itong kasulatan na hindi na kayo magsasampa ng kaso laban sa anak ko si Nino. At hindi niyo napapalapitin si Jelay sa anak ko. Bakit ko naman papalapitin yung anak ko sa anak mo? I-rapist yan. Kung hindi ko lang kailangan ng pera, hindi ko tatanggapin tulong. O yan! Salamat po. Akin na yung 200K. Bilis. Mamalengke pa ako. Pasensya na po. Pero ginagawa ko yun ng paraan. Baka sa isang linggo, makahiram ako sa 5-6. Pero sisikapin ko Ay, po na nako! Lokohan na to, Lenny. Ngayon ang usapan. Ginawa mo kaming tanga. Hindi naman po sa ganun. Talagang... Saksak mo sa baga mo yung 200K. Hindi ko na yan kukunin. Humanap kayo ng abogado. Tuloy ang kaso. Halika na. Ay, layas na nga. Kuya! Anak! Anak! Sandali lang. Hindi mo kailangang umalis. Hindi ka naman namin pababayaan eh. Makinig na kasi kay Mama, Kuya. Jimboy, mas lalo ka mahihirapan kung nasa malayo ka. Saan mo ba kasi balak magtago? Sa barkada ko, sa kamag-anak natin sa probinsya. Bahala na. Kuya. Baka mas lalo ka lang mapahamak doon. Ganito na lang ang gagawin natin, ha? Hayaan natin umusad ang kaso. Naghahanap ako ng abogado. Huwag ka matakot. Kasi hindi ka nila basta-basta maikukulong. 16 years old ka lang eh. Mabit ko pa hintay makulong ako. Sira na nga yung pag-aaral ko. Yung tingin sa akin ng mga tao, iba na. Ayoko makulong eh. Ayoko makulong. Ayoko makulong ako. Sorry. Kuya! Anak! Kuya! Dahil sa takot na makulong, nagtago si Jimboy ng halos 6 na buwan. Sobrang sakit nito para kay Lenny na hindi man lang nadadamayan ang kanyang anak. Pero hindi inakala ni Lenny
na simula pa lang ito ng kalbaryo na pagdadaanan pa niya bilang isang ina. Ate Loida, kamusta na mga anak mo? Eto nga po, may ubot sipon. Ah, ganun ba? Pina-check up mo na ba? Hindi nga po. Ay, ganun. Tawagan mo lang siya. Bibigyan ka niya ng mga gamot, ha? Salamat po. Yung mga gamot ni mamaya, ha? Hari, Ay, Ate Mercy. bakit kasi nagtago yung kapatid mo? Natakot po kasi makulong, eh. Nakakausap naman namin siya, pero bihira nga lang kasi madalas off yung phone niya. Baka naman talagang siya ang nang-rape dun sa ex-girlfriend niya. Ate Mercy, maayos at maganda ang pagpapalaki ng mga magulang namin. Busog po kami sa mga pangaral. Kaya imposible magawa ng kapatid ko yun. Ito na po yung pagkain niyo, ate. Salamat po. Thank you. Thank you. Hello. At pala hindi natin binigyan ng pagkain yung chismosang yun. Hindi na lang yung buhay niya, yung pinakailaman niya. Hayaan mo na. Hello po, kamusta po? Salamat po. Salamat. Ayaw nga pala. Don't forget yung team building natin next week, ah. At least makakapag-chill ka doon. Let's have fun, okay? Sige. Kawawa naman si Kuya Harry. Sabi ko kasi sa inyo, huwag na siyang pasyatin eh. Mapilit eh. Mabuti na siguro yan para makalimutan niya yung problema niya sa kapatid niya. Sige na nga, tara na nga. O sige, ako na bahala dito ah. Sunod na lang ako. Sige. Totoo ba na yung isa mo inakusahan din ng panggagahasa? Opo. Kuya, please. Dito na ako, ma. Kuya, please. Anak. Lalo ka lang madidiin sa kaso mo kapag nagtago ka. Huwag mong gayahin si Jimboy. Ma, wala na akong tiwala sa batas, ma. Kung sino pa yung mga inosente, sila pa yung nakukulong. Ay, totoo ayokong mawala sa inyo. Wala akong ibang choice kundi gawin to, ma. Ingatan mo ang sarili mo. Tandaan mo, mahal na mahal kita. Habang patuloy na umuusad ang mga rape cases laban sa mga anak ni Lenny, pinilit pa rin niyang magpakatatag para sa kanyang pamilya. Pero isa na namang matinding dagok ang dumating sa buhay niya. Ma, ilang beses na po kayo nagmamakaawa sa pamilya nagsumpa ng kaso kina Kuya. Ma, hindi po ba kayo napapagod? Kahit kailan hindi napapagod ang isang ina. Hindi ako titigil hanggat hindi napapawalang sala ang mga kuya mo. Hindi ako susuko. Akin na yan. Akin na yan! Huwag mo akong pakialaman! Huwag mo akong pakialaman! Ano ba? Lintek ka, bata ka! Ang mahal niyan! Ang dami na nga po problema ng pamilya natin! Dumatingtag po yung bisyo niyo! Hindi mo pa nakakita si Mama? Pagod na siya kakatutok sa mga kaso ni Kuya. Pero anong ginagawa mo po? Sinisira niyo po yung buhay niyo! Ayaw mo nun. Pare-pareho nating sirain ng mga buhay natin. Adik ako! Mga rapist naman kayo!
Victor! Ano nangyayari sa'yo? Ikaw pa ba ang asawa ko? Ikaw pa ba ang ama ng mga anak ko? Bakit ka nagkakaganyan? Itigil mo yung pagdodroga mo dahil yan ang salo sa buhay natin. Bakit ikaw? Wala kang kasalanan! Sino ba ang nagbayad para aregloin ang kaso? Bakit ka pumayag na tumahas at magtago ang mga anak mo? Ha? Bakit? Sabihin mo nga sa akin. Sabihin mo sa akin. Sinong ina ang gustong makulong ang mga anak nila? Lalo na kung walang kasalanan. May hustisya ba para sa atin? Yung mga totoong kriminal, yung mga nagdanakaw ng milyon-milyon, yun ang nakakalaya. Pero ang mga mahihirap, kahit na isang prutas lang ang kinuha, nakukulong. Victor, huwag mong tuluyang wasakin ang pamilya natin. Para mo ng awa. Ano pa ba ang wawasakin natin? Wala na! Wala na! Wala na kaming pag-asa! Lenny, huwag mo na kami ipaglaban. Mabibigo ka lang. Ginawa mo talaga na bilang ina para malinis yung pangalan ng mga anak mo? Parang awa mo na. Magsabi ka na ng totoo. Nagmahalan din naman kayo ni Jimboy noon, hindi ba? Kalahating taong ko nang hindi nakikita yung anak ko. Parang awa mo na. Sabihin mo na sa korte na walang rape na nangyari. Sorry po. Pinilit lang po ako ni nanay na sabihin na nirape ako ni Jimboy, pero hindi po niya ako nirape. Wala pong rape na naganap. Pati si Nino, hindi po niya nirape si Jelay. I'm sorry po. Sana po patawarin niyo po ako. Hindi na lang po ako a-attend ng hearing para ma-dismiss yung kaso. Bahala na kahit mabugbog ako ni Mama, wala akong pakialam. Hoy! Hoy, bakit kinakausap mong anak ko? Manak, huwag ka mag-stand. Sinabihan na kita na huwag ka makikipag-usap sa pamilya ng kriminal na ito! Wala kang konsensya? Bakit mo diniktahan ng anak mo na sabihin na ginahasa siya ng anak ko? Anong klase kang tao? Anong klase kang ina? Wala ka nang magagawa. Gumugulong na ang kaso niya. Pero kung inabutan mo ako ng 200,000, edi sana wala ka ng problema. Ay! Sila pa yung kaipera! Dalawin mo na lang ang anak mo sa kulungan! Pwisit! Ano ba? Makalipas ang 2 taon, inilabas na ang warrant of arrest ni Jimboy at nakulong nga ito. Pero dahil hindi sinipot ni Micaela ang mga hearing, na-dismiss din ang kaso at nakalaya si Jimboy makalipas ang 2 buwan. Samantala, kahit na umamin na rin si Abigail na hindi siya ginahasa ni Harry, huli na para iurong ang kaso dahil naiakyat na ito sa korte. Patuloy si Harry sa pagtatago sa loob ng 6 na taon. Nakapag-asawa na ito at nagsisimula na sanang bumuo ng sariling pamilya. Pero sa kasamaang palad, na-diagnose siya with bone cancer. Hanggang sa... Umuwi ka na, anak. 6 na taon na tayo hindi nakikita.
akong mag-aalaga sa'yo at saka sa asawa mo at sa magiging apo ko. Miss na kita eh. Huwag ka nang umiyak, Ma. Di ba nangako ako sa inyo na magsasama-sama pa tayo? Ma, mangyayari yun. Bumalik ka na, Kuya. Miss na miss ka na namin ni Mama. Ni Kuya Jim. Kuya, palakas ka na dyan, ha? Naglalaro pa tayo ni Naninyo ng basketball. Hey, Jimboy. Oo naman, tatambakan pa natin sila Papa at si Ninyo. Kaya maganda-handa ka dyan, ha? O siya nga pala, si Papa, kumusta na? Hindi pa rin niya natitigilan yung bisyo niya. Pero wag mo siyang isipin, anak. Wag mo siyang isipin. Ang isipin mo, yung sarili mo at ang pamilya mo. Ha? Ano nangyayari? Ma, tatawag na lang ako sa'yo mamaya, ha? May gagawin lang ako. Bye. Mahal, hindi ako pwedeng makulong, Mahal. Dito ka lang, ha? Makakatakas tayo, ha? Hindi ko pa napapahapon. Ayoko maiwalay sa inyo ng anak ko. Mahal, please. Mahal. Please. Ano? Ari Garcia, mga pulis to. Ari Garcia! Ikaw ba si Ari Garcia? Ari Garcia, inaaresto ka namin sa kasong panggagasa. May karapatan ka manahimik kung magsawalang kibo. Ano man ang iyong sasabihin ay maaaring gamitin. Pabor o laban sa mga Pagkatapos nung napiansahan mo, no? Nagka-bone cancer si Ari, ah. Opo. Oh. Siguro po dahil na rin sa stress, pinutulan siya ng paa. So, nung nasa hospital siya, sabi niya, Mami, iuwi niyo na ako kasi ayoko na rito. Nahihirapan ako. Sabi ko, sige, iuwi kita bukas. Anak, kailangan ka nang uminom ng gamot. Ma? Tawarin po kami, ah. Puro problema na lang ang nabibigay namin sa inyo. Ano ba yung sinasabi mo? Ikaw, ang mga kapatid mo, ang papa mo. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Hindi perpektong pamilya natin. Pero hindi nawawala ang pagmamahala natin sa isa't isa. I'm sorry kung madalas di kami nagpapasalamat sa lahat ng mga sakripisyo na ginagawa mo para sa amin. I'm sorry kung kaya yung mga maliliit na bagay na ginawa mo para sa amin ay pinabaliwala namin. Ma, I'm sorry kung hindi ako naging mabuting anak sa iyo. Hindi ka dapat mag-sorry.
Naging mabuti kang anak. Ikaw at ang mga kapatid mo. At alam ko na magiging mabuti ka ring magulang at asawa ngayong may pamilya ka na din. Pero Ma, hindi na lang yung oras ko. Huwag ka dyan. Huwag ka dyan, anak. Laban lang, ha? Laban lang. Oh. Hindi ko na kayang lumaban. Ma. Ina. Kunti yung oras na lang. Kunti na lang yung oras ko. Lalaban ka. Lalaban ka. Kayanin mo yan. Lalaban ka, anak. Lalaban ka. Para sa iyong pamilya. Masaya ako. Kasi kahit pa paano natupad ko yung pangako ko sa inyo. Yung magkakasama-sama tayong pamilya. Lalaban ka, anak, ha? Ingatan mo ang sarili mo. Tandaan mo, mahal na mahal kita. Harry? Harry? Anak? 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 Oh! Harry! Harry! Anak! 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 Alam kong masaya ang kuya niyo sa langit. Kasi kahit na maraming pinagdaan ng pagsubok at hirap ang pamilya natin, kahit na sinira ng iba ang reputasyon natin at hinusga ng pagkatao natin, nabigyan pa rin tayo ng katarungan. At nalinis ang pangalan natin. Hindi natutulog ang Diyos. Hindi niya tayo pinabayaan. Lagi natin siyang kasama. Hindi tayo iniwan ng Diyos. Mahal. Mga anak. Naisakay na ang kabaong ni Harry. Halika na. Tara na.
Pumunta na tayo kay Kuya. May mga realizations ka ba? May mga pagsisisi ka ba na lumabas sa isip mo ngayon dahil sa mga nangyaring yan? Meron bang ganon? Parang to be honest po, talagang naisip ko, anong naging pabaya ba akong nanay? Yes. Nagkamali ba ako sa pagpapalaki? Oo. Kasi bakit nangyari yon? Yes. Na masyado ba akong mabait na lahat ng gusto nilang gawin, nangyayari? At sa asawa ko din, ganun din. Iniisip ko may pagkakamali yata ako. Sabi naman nila, Mami, ikaw ang the best na nanay sa buong mundo. Yung ipanganak man kaming muli, ikaw pa rin, di ba? Paano po? Tapos yung asawa ko ganun din. Oo. Ako naman hanga sa'yo kasi nakikita mo pa rin yung positibo sa mga pangyayari sa'yo, di ba? At talagang hindi ka bumitaw. Yun ay marka ng isang talagang mabuting ina. Thank you very much, and God bless you and your family. Salamat po. Napakahirap ng pinagdaanan ni Lenny nang dahil sa pagkakasangkot ng kanyang 3 anak sa kaso ng rape. Ang aking payo sa mga kapwa ko ina, naku, siguraduhin nating pinapalaki natin ang tama ang ating mga anak na busog sa mga pangaral mula pagkabata at sa akin namang mga kamillennials dyan. Hinay-hinay kayo sa pagpaparty at huwag maging mapangahas nang makaiwas kayo sa mga gawaing ikasisira ng inyong buhay. Ngayon, bukas, at magpakailanman. Bumahaman o bumagyo,